Oo, eto si Mig Subirin, mga bossing. Malambot pala puso nito. Bakla ba to? Matampuhin pala to. Kasi doon sa Bukidnon, minumura na siya ng mga taga Bukidnon. Kasi taga Bukidnon man tong ulol na ito. So binumura siya sa Bukidnon nung mga tao niya. Meron pa nga ako isang video na nakita na hinahamon pa siya ng suntukan nung nagsasalita sa stage talagang ikinakahiya nila na itong si Mig Subiri representante nila. O kasi nakita niyo naman paano binastos ni BBM yung tatay niya, 'di ba? Gusto itaas yung kamay niya, hindi pinansin yung tatay niya, so kinain niya 'yun. Walang prinsipyo pala talaga itong hinayupak na 'to, no. Oo, tas itong mama na ito, ito yung galit na galit diyan sa Senado nung nakaraan. Hindi naman siya yung pinatutungkulan nung video ni Amy, umiiyak siya. Magpapalakas din siya yata kay Tito Soto. Ewan ko, baka gusto nitong mag-guest sa Itbulaga. Kasi malapit nang matapos din ang termino nito. Tapos wala nang trabaho to . So baka pumasok na sa Itbulaga yan, kaya nagpapalakas kaya . So malungkot daw siya. Tinrider daw siya. O kasi kinausap niya yung mga constituents niya kanina, na galit sa kanya. Nagdrama siya. O eto yung balita. Loob ni Senator Mig Subiri sa 4 na miyembro ng bagong mayorya. Tinabla raw kasi siya ng mga kapwa senador not once but twice. Tagal-tagal mo ng senador. Ngayon, umiiyak ka pa kapag tinatabla ka. O kapag hindi ka kinampihan, hindi ka pinanigan. Diyos ko naman. Ano ka, baby? Gusto mo hilutin ka pa? Gusto mo ipaghele ka pa? Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Humingi ng malalim na pag-unawa si Senator Mig Zubiri sa mga taga-Bukidnon sa gitna ng mga batikos matapos siyang sumama sa Senate Minority Bloc. Kasi syempre ang Bukidnon, Mindanao man yan. Syempre pag Mindanao, Duterte man yan. So parang feeling ng mga taga-Bukidnon, tinatraidor nito ni Mig Zubiri ang mga Duterte dahil dati man siyang kaibigan ng mga Duterte. May mga intimate pictures naman siya. Intimate, hindi hindi yun yung parang halos maghalikan, hindi yung ganun. Pero very close man siya sa mga Duterte. May mga picture siya kay PRD na halos magyakapan sila, kay VP Sara. Oo, pero sumama siya sa minority. Sa minority na kung makikita natin, puros mga dilawan. Siyempre, one Mindanao yan. Oo, Visayas and Mindanao, siyempre, nandiyan yan kay Duterte. Kaya nga, nung titingnan ninyo yung negative 15 ni Bongbong Marcos, yung Visayas Mindanao, grabe. Grabe ang pulang-pula. Lahat na halos ng tao galit sa kanya. Siguro konti, baka natutuwa pa sa kanya, pero karamihan galit. Oh. Sa isang press conference sa Malaybalay City, sinabi ni Zubiri na masakit para sa kanya ang mga kritisismo. Masakit yung mga kritisismo? Nasasaktan sa kritisismo? Kapal-kapal ng mukha mo tapos masasaktan ka sa kritisismo? Gagawin mo yan tapos masasaktan ka sa kritisismo? So kung ikaw ay taga Bukidnon at nagagalit ang mga taga Bukidnon sa ginagawa mo, hindi ba? Huwag kang masaktan, dapat pakinggan mo sila kasi you represent them. Binudol mo sila Binoto ka nila Dahil malalim ang kanyang ugnayan sa mga taga Bukidnon. I'll tell you to the people who cannot play love him. Baka umiyak ka pa. Nagagalit kayo kay Pia Cayetano na naiyak siya dahil na-trauma siya. At ikaw naman, crocodile tears naman yan. O ito yung gustong maiyak pero hindi maiyak. Plastic Kaplastikan. And I'll die for you. I'd die for you Sige nga, kuha kang kutsilyo, lunukin mo. I'll die for him. So, I hope that you understand my position. Kasabay niyan ay Understand your position? You're supposed to be the voice of your constituents. Gusto mo, sumama sila sa iyo or intindihin ka nila dahil tinraidor ka ng mga kasama mo sa Senado? O, tingnan ninyo kung ano lang yung reason niya. O, kung bakit siya nasaktan. Kung ano lang ang reason niya kung bakit siya nasaktan sa tagal niya ng senador, ito reason niya. inilahad niyang pakiramdam niya ay binetray siya ng 4 na miyembro ng kasalukuyang Senate Majority. Diyos ko, binetray siya ng 4 na miyembro ng kasalukuyang majority. Yun lang? Ibibenta mo yung prinsipyo mo
dahil lang nagtatampo ka sa mga kasamahan mo, nagsenador ka pa. Hindi ka naman nagsenador para sa sarili mo. Nagsenador ka naman para sa mga constituents mo. Kung gusto ng constituents mo na kung sumama ka sa majority, dapat sumama ka sa majority kasi wala ka naman dyan kung hindi dahil sa mga constituents mo. So, dahil nasaktan ka, dahil na-offend ka, doon ka sa kalaban, ganon. At gusto mo, yung mga tao na inis sa ginawa mo, samahan ka. Ayaw nila sumama sa mga demonyo. Ayaw nila sumama kay Rizon Tiveros, kay Bam Aquino, kay Kiko Pangilinan na mga dilawan tae. Tapos gusto mo samahan ka nila dahil lang nagtatampo ka sa mga kasamahan mo sa tagal mo ng senador. Alam mo naman na sa politika, there is no permanent friend and there's no permanent enemy. Oo, magkakaibigan kayo ngayon, bukas magkakaiba na kayo. O magkakagalit kayo ngayon, bukas magkakabati na kayo. Ganyan sa politika. Walang prinsipyo. Oo, ang pinakikinggan mo, yung constituents mo. Na kanyang pinangalan ng sina Senator Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos at Robin Padilla. Oh, galit siya sa mga yan. Bakit? Ayon kay Zubiri, 2 beses umano siyang tila tinalikuran. Una, nung mapatalsik siya bilang Senate President noong 2024. Pangalawa, nung simula ng 20th Congress, matapos umano siyang pangakuang muling susuportahan sa Senate Presidency. So personal. Pansarili. O kaya pala siya nagagalit dito sa mga senador na ito kasi una, natanggal siya sa kapangyarihan. Pangalawa, gusto niyang bumalik sa kapangyarihan. Nung hindi niya nakuha yung gusto niya, nagtampo na siya. Gago, di ba? Gago, di ba? O tangina, ganyan ang representante ng Bukidnon, makasarili. Bayan muna bago sarili, di ba? Bakit tinuuna mo yung sarili mo? Nagtampo ka? Ikaw lang ba ang unang-unang Senate President na tinanggal? Ang dami na. Napakarami ng mga Senate Presidents na natanggal dyan. Si Chis Escudero, nagtanim ba siya ng sama ng loob doon sa mga bumoto na matanggal siya at mapalitan siya ni Tito Soto? Hindi naman. Di ba? Kasi, ganun talaga. Dapat ready ka. Huwag kang patay gutom sa kapangyarihan, Mig Zubiri. Para kang si Bongbong, ayaw nang bumaba eh. Hindi ka forever na nandiyan. Talagang darating yung panahon, hindi mo naman habang panahon na ikaw ay Senate President, mapapasaya mo yung iyong mga kasamang senador, yung mga taga Bukidnon nga, hindi mo mapasaya eh, yung pa kayang mga senador ng kasama mo. Di ba? Huwag kang patay gutom sa kapangyarihan, sir. Nangyayari yan. Palitan ng leadership, nangyayari yan, sir. Oo, huwag kang magtampo. Masyado ka namang isip bata. Masyado ka namang spoiled. Ganyang pagpapalaki ng magulang mo sa'yo. Senate presidency lang pala yung ikatatampo mo. O so, ano yun? Paano yun? Pagka hindi na kayo mag-uusap habang buhay dahil doon? Pangarap mo yun? Sana presidente ka ng Pilipinas. Gusto mo pala maging presidente. O, edi sana, magaling ka naman, tumakbo ka sa 2028 para presidente ka na ng Pilipinas, di na Senate President. Patay gutom ka pala sa kapangyarihan eh. Pero hindi rin natupad. Giit ni Zubiri, kaya niya raw makipagtrabaho sa mga hindi niya kapartido sa politika dahil may respeto at delikadeza pa rin dapat. Pero magkaiba raw ang kalaban sa politika at traidor. Binanggit pa niya Sa politika, ganyan. Traidoran yan. Yung ang amo mo ngayon na si Bongbong Marcos, tinraidor din yung mga Duterte, di ka nagagalit doon. Galit ka sa mga traidor, pero yung mga tinraidor na mga taga Mindanao, hindi ka nagagalit. Loko-loko. ng si De La Rosa na hindi pa matuntun sa ngayon bunsod ng ICC warrant ay isa sa mga nangakong susuporta sa kanya sa harap mismo ng mga tao sa Bukidnon. Pero pagkatapos Paano nalaman ni Bato de la Rosa na hindi ka karapat-dapat? Oo, kasi alam nga naman suportahan ka niya. Tinatablan niyo yung mga Duterte. Alam nga naman suportahan ka ni Bato kung alam naman nila nakakampi mo si Bongbong. Tanga ka ba? Bobo yarn. Tanginan yan. Yan ang sinasabi natin kapag masyadong emosyonal. namotohan noong 2024, nalaman na lang daw ni Zubiri na ang parehong senador ay bumoto kay Senator Chis Escudero na pinalitan siya noon bilang SP. Ganun talaga yun. Huwag ka na magtampo. O di sana, di sana ginawa mo nung Senate President ka, hindi ka na umuwi. Doon ka na lang. Hanggang habang buhay, nandoon ka na lang, nakatayo ka na lang doon sa pedestal. Oo, para kung papaalisin ka, baka sakali, at least nagsawa ka na. Sana doon ka na tumira. Nagdalagay ka ng kutsyon mo doon sa may upuan ng Senate President. Para talaga nasulit mo. Sulit mo, di ba? Tulog ka doon, gising ka, doon ka na mag-almusal, breakfast from bed ka.
Kahit wala session, nandoon ka. Kahit bakasyon, nandoon ka. Para talagang nasulit mo. Oo, para hindi ka nabitin. Naging independent member si Zubiri na magkaroon ng kudeta noong May 11, kung saan naluklok bilang SP si Senator Alan Peter Cayetano. Kalaunay sumapi siya sa ngayoy solid 11 ng minorya. Kabilang din siya sa mga senador na nag-walk Hindi solid 11 yan. Iyakin 11 tawag dyan. out sa plenaryo noong May 26 bilang pagtutol sa naging debate to divide the House pagdating sa kung dapat bang isalang ang panukalang payagan ang remote participation at online vote. Oh, tinan mo. Yun lang nagtatampo ka, Nagtatampo ka. Bakit si Risa Ontiveros hindi naman nagtatampo kay Erwin Tulfo? Oh, ngayon magkakampi pa sila. Dati naman sila magkalaban. O pinagmumura ni Erwin Tulfo yan si Risa Ontiveros. O pero ngayon magkabati sila. Kulang na nga lang, baka magshota pa yan eh. Sa pagtatanggol niya kay Risa. Gusto pa nga niya si Risa, magaling daw yan. Gusto pa niya maging presidente yan eh. Dapat walang personalan.